Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat sa madagdag na subscriber, no? Balik tayo rito kay ano. Siguro, magbibigay lang ako tayo reaction dito kay Sara Duterte, no? Yung pagkakainitan nilang dalawa ni Ontiveros kahapon. Anyway, topic ko na ako kahapon yun. Magdadagdag lang tayo, no? Madam Chair, the book is not for sale. We only pay for the publication of the book. And we will send Senator Ontiveros a copy so that she will know what is the... We will only pay for the publication of the book. Libre raw ipamimigay niya sa mga sa mga grade 1 hanggang grade 4. Yung kanyang librong, sa totoo lang ha mga boss, wala akong katorya-torya yung libro. Wala. Maganda pa ho yung Pepe and Pilar eh. Oo. Tsaka yung ano, Pagong, saka yung Unggoy. Yung story ng Chongo, saka nung Pagong. Yung maket na saging yung Chongo. Pagdating hindi siya makababa dahil ilagyan ng tulis nung... Oo, kasi hindi makakit yung Pagong eh. Ayaw, akakit siya. O gano'n ang istorya eh. O, diba, magkaibigan yung Pagong sa... Parang gano'n na mga boss. 10 milyon ibabayad sa publication of the book. Swerte naman yung yung magkaanong libro na yun, no? 10 milyon. Ganun lang. Drawing ng kwago. Saka parot. The content of the book. Oh, this question is not only for me, Madam Chair, para rin para sa mga kasama dito sa budget hearing. Baka ilang araw pa bago mapadala at mabasa ko, which I certainly will. But I am asking a question bilang isang mambabatas sa head of agency ng isang opisina sa executive dito sa budget hearing na to. Simpleng tanong. Tell us more about the book, Isang Kaibigan, at ilang kopya nito ang bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso at i-distribute sa kasama ng mga bags sa 1 million learners sa remote communities, Madam Chair. Tignan yung sagot. Madam Chair, this is an example of politicizing the budget hearing through the questions of a senator. Tama na. Siya, tinatanong lang siya, pinupolitika raw siya. Siya nga yung namumulitika. Manang-mana talaga doon sa ama, no? Kaya sabi, hindi ko pwede mamunga ng mabolo ang santol, no? Yung libro, nakalagay pangalan niya, nakalagay yung mukha niya, doon sa libro, siya author. Nung walang kakweta-kwetang libro, no? Story, Isang Kaibigan. Kung aanuhin mo yun, kagaya ng ginawa niya, sinusumbatan niya si Lisa Ontiveros dito. O, di ba? Parang maganda akong kaibigan, pero masama akong kaaway. Parang mga ganun na istorya ho niyan Pero anyway, yun nga ho yan. Napakagaling nitong Duterte sa saywar na lumulusot naman sa ungas. Oo. Matang napakamaliwanag yan. Talagang yung libro na yan, para ipamahagi sa mga bata. Siya na rin ang nagsabi, di ba? Na pinupolitika raw siya ni Lisa Ontiveros dahil nga raw, yun daw libro na yon, hindi pa nakikita ni Lisa Ontiveros yung libro. Siya na nagsasalita, di ba? Humihingi ng kopya hindi nga alam ni Lisa Ontiveros kung ano ang content nung libro na sinasabi niya. Siya ang nagsabi. Pinupolitika ikaw kasi yung libro na yan, pamimigay ko sa mga bata ng libre. May mga nagkalat ho yung pirma ko dyan. Siyempre, yung mga magulang niyan, butante, sa bunganga niya, huli siya eh. No? Talagang wala ho itong na to, no? BP na to, hindi ko alam kung ano. Hindi ko ako nakapagtapos. Pero kung ganito lang naman ang mo, wala ako sa hulog eh. Parang parating tama sabi. Parang mas mukhang bangag ang mga sagot ito kaysa kay BBM, no? Lenny Robredo ako Inaano lang natin. Talagang ito, mantakin mo, malayo pa yung eleksyon. Target yata nito pag presidente, di ngayon pa lang pera ng bayan 10 milyon para lang doon sa libro na walang kakwenta-kwenta. Isang Kaibigan. Putik yan.
sakit sa ulo. Oo, no? Ganito klase mga politiko. No? Ito ang naghari sa Davao. Kaya nga yung Noel Duterte, ayaw sa kanila. Pamangkin buo yun. Ito si Digong. Kay Leni Robredo ho lumagay yun. Oh, psychiatrist ho yata yan eh. Pero doon siya lumaki sa Davao. Kasi nga, Duterte siya eh. Noel Duterte. Natatandaan niyo po yun? Oo. Talagang, kilala niya yan, hamak yan. Oo, eh. Pero yung mga zombie talagang ewan. Lord. No? Alam nga mas kilala ni Harry Roque yan kaysa kay Noel Duterte. Eh doon na pinanganak sa Davao si Noel Duterte. At yan nga, tatay ni Noel Duterte at saka si Digong, magkapatid. Oh. Pero ayaw niya doon kay Digong. Tsaka, they live like king and queens, diba? Eto si Duterte, ito si Sara. Kung sa Davao, para mo lang nakikita to, no? Talaga sa Davao, lahat lusot. Pati sinasabi ni Mutabato na ang ibinabayad sa kanila galing na sa munisipyo. Pumasok na si Matabato bilang ghost employee sa munisipyo. Naka-payroll siya doon. Pero wala ang trabaho nila, pumatay. Na sumusweldo sila sa munisipyo bilang ghost employee. Paano makapasok sa munisipyo? Di nga nakapag-aral tong Mutabato, di ba? Oh. Yan o yan. No? Pero mananaw tayo. Mananaw tayo lumayo. Marami pong ito yung budget na hinihingi nito, no? 2 bilyon mahigit. Sa Senado, lusot na. Dito nyo makikita yung mga politikong dapat nyong iboto na manatili sa pwesto. Kasi pera ho ng bayan yan eh. Yang hinihingi nito si Sara Duterte. Budget ng OBP sa loob ng 2025, no? 2 bilyon mahigit. Halos 4 na doble ng budget ni VP Leni Robredo, no? Ganon din yung security group niya. Halos 4 na doble rin ng security group na nagbabantay kay VP Leni Robredo. Umaangal pa. Gusto niya, pipiliin niya pa yung kanyang magbabantay sa kanya, puro taga Davao. Doon ka na sa Davao. Hindi ka pa mag-resign, di ba? Anyway, ito, nagkakalat siya, nai-impeachin siya, may mga naririnig siya, okay? Ay, nako. Ang lakas nito sumaywar, eh. No? Pero yun nga, balik tayo sa Senado, magulong gising ko lang mga friend. Pero yun ang laman ng isip ko, no? Kita nyo naman, sino ba approve sa budget niya mahigit 2 bilyon? Bato, Bongo, Sikimo, Estrada, Aimee, Cynthia Villar, matindi si Cynthia Villar. Basta okay na lang yan. Ito parang pera niya. 6 putik. Hindi pa natin alam si Grace po. Si Lito Lapad. Cayetano. Tulpo. Villanueva. Hindi natin alam. Pero isa lang natin ito mga friend. Pag lahat ito mga to ay sumang-ayon, itong mga senador na to, alam nyo na. Alam na dapat ni Bongbong. Hindi naman siya kahapon lang pinanganak sa politika. Yung hinihinging budget, talagang, kumbaga sa pinakamalaki sa lahat ng hininging budget ng Vice President ng Pilipinas. Spare tire lang yan sabi nga ni Digong. Magkano lang binibigay ni Digong? May narinig bang reklamo kay VP Leni? Kung ano bigay, yun lang Hindi ganito kagulo ng panahon ni VP. Bilang Vice President si VP noon, walang ganitong klaseng oposisyon pa Oposisyon pa si VP Leni di ba?
Eto, unitives to eh. Magkasama sila, sweat-sweat sila eh, di ba? Oh, bakit nga eto sila? Pero anyway, hindi pa rin natin alam yan. Eto nasabi ko. Pag lumusot itong 2 bilyon na hinihingi nito at na-approve ng Kongreso, at kung sino mag-approve itong 2 bilyon na to, His Excellency, alam mo na siguro kung sino ang iyo at kung sino ang kay Duterte. Ganun lang kasimple yan. Sa Senado, alam mo na. Yun na, alam na. Diba? Lahat ng bobotong approve yung budget na hinihingi nito si Sara Duterte. Lalo si Villar na ito, si Cynthia Villar, approve without thinking. Ang bilis. Si Bato, marami pang binasa eh. Bongo, marami pa rin binabasa. Kay Villar, wala nang binasa. Approve. Tibay po. Parang pera nila eh, no? Puta. Anak ng puta. Kawawang Juan de la Cruz, At ang mga project na paglalagyan, kinestyon nga ni Senadora Risa Tuberos eh. May mga ganun ng klaseng paglalagyan ng budget eh. Talagang Pero anyway, bagay, Davao to eh. Maniwala pa ako rito. Talagang baka hindi papayag na mabawasan pa ito eh. Baka maglupa sa ito eh. Pag ginawa lang 1 billion eh. 1 billion, malaki pa rin sa ganitong klase. Libro lang eh. Walang kakwenta-kwenta. Author pa. Author na pala ito. Yan, libro na yan. Pag na-approve yan, ng DepEd, isang malaking kabaliwan naman yan. Oo. Hindi ko yung natatanong. Yung akin notiya, author ko ng libro ng high school. Pasok. Pero sabi nga ng tita ko, masyadong kukutuhin yan bago makalusot yung libro na yan. Lumusot yung libro niya. Talagang isang mali lang na talagang babalik sa'yo, ganun. Eto maganda pa yung libro ni Papay, tsaka ni Brutus. At tsaka yung libro ni si Maganda at si Malakas. Yun. Mga friend. Basahin lang yun. Kung sino mag-a-approve sa budget na hinihingi nito, at pag itong budget na hinihingi nito lumusot, naglulukuhan lang ang Marcos at Duterte. Ang dyan, kawawa, si Juan de la Cruz. Alam mo, pero kung minsan may mga ganyan diskarte na hihingi ng ganyang kataas, bawasan mo man, okay lang. Kwarta pa rin, diba? Sabi mong binawasan ng 500 million. Di 1.5 billion pa rin, diba? Okay na rin yun. Huwag mo naman yun, diba? Anyway, wala ka namang ginagawa eh. Diba? Try mo, tree planting, tapos libre sakay, yun ang mga libre sakay, tree planting, tsaka yung may migay ng tinapay. Tsaka ayan na nga. Ibigay ng libro, tsaka mga bagbag sa mga estudyante. Yun ang pumulitika, maliwanag, di ba? Grabe, no? Anong klase itong mga to? Ewan. Kung kailan makakalaya ang bansa rito sa kuko nitong mga to. Puro sindikato eh. Diba? Michael Yang, droga, pogo, lahat eh, no? Grabe. Kaya alam naman ni Sara na kung ano nangyari sa panahon niya. Meron siya sinabing madilim na parte nung nakarang administrasyon. Na tumagos ika sa puso ng taong bayan. Wala. Basta yan na lang tayo mga friend. Yan ang ating aabangan dito sa budget nito ng BP, no? Magulo yan,
bago ma-approve yung budget mo, halos kaibigan, makipagkaibigan ka no? Diba? Sa mga mag-a-approve, no? Si Sara iba. Ha? Sisinghalin ka niya. Sana nga, alam niya di ba? Sabi niya, i-impeach daw siya. Sana nga, ma-impeach ka na. Tinatanggi naman ng Kongreso na walang ganun na planong i-impeach siya. Pero siya, ayon daw sa kanyang mga source sa loob mismo ng Kongreso, pinaplano raw siyang i-impeach. Sana nga matuloy. Di ba mga boss? Laki sakit na ulo itong Duterte na to sa Pilipinas, no? Wala, kasalanan ni Babalu. Babalu ni Amy Marcos. Kung hindi niya tinulungan to, talagang hindi ilulusot to Noong panahon na yun, 30 milyon ba naman binigay ni Amy? Plus suporta na Ilocano. Panalo si Digong. Mag-collab na ho tayo mga boss. Jeff Ramos nak, shout out. Magandang hapon po tay. Belated happy birthday po. Salamat Jeff Nandunuto to sa South Korea si Jeff. Kasamahan pa ho namin to sa Team Alapaap nung panahon nito si Kabayo. Ana Pelgo, shout out. Di siya uubra kay Senator Risa, oo. Pero pinabasa ko yung mga comments kanina kay Ted Pailon. Anak ng pating urang tindi rin Marami pa rin palang troll siguro yun, no? Ang nanay, buti nga kaya 10 million mapupunta sa libro. Kesa yung budget to sa SONA, 20 million, pagkain lang. Troll, di ba? Yun ang mga nabasa ko doon sa mga comment section nung kay Ted Pailon. Oo. Good afternoon sa'yo, Karok, sabi ni Ana Pelgo. Good afternoon, good evening na dito ngayon. Emiliano Tagudin, welcome to the club. Wala sa hulog si Sara. Wala talaga. Parang siyang nagdodrog Nakapag-aral pa yan Buti ka mo, hindi malapit si Senator Risa Ontiveros sa kanya. Medyo malayo talaga sila. Baka kung malapit, na-uppercut na Sumagot si shout out David Alvin Mendoza. Nung pa po wala sa hulog yung mga anak ni Duterte. Saan ka nakakita ng mayor na nanununtok na sheriff na tagapagpatupad ng court order? Totoo. Kaya nga, ikala ni Sara siguro nasa Davao siya. Teresa Marie, shout out. Xerox, Vice President po ba yan? Nakakahiya. She doesn't even fit as a local official. No more Dutertes in the government. Please. Decent, shout out Abogada pa nga daw yan Paano nakapasa ng baryan? Imagine, siya ang author ng libro pero di niya alam ipaliwanag ang content. Pinaliwanag naman niya Sabi niya kay Grace po ano ba talaga ang laman? Nandiyan na nga, yan ang title Isang kaibigan It's about friendship. Sabi niya kay Grace po. Pero magkakaalaman dito sa budget ito. Pag natuloy itong 2 billion may kita ito, mahiya kayo, hindi nyo pera yan Talagang, pero yan nakita ko yan. Yung mga humingi ng budget sa kanilang mga, sa loob ng darating na taon, pinaliliwanag po nila isa-isa yan. Kasi, kinukuto nga ho yan nung mga mag-a-approve ng budget na yan o kung kakaltasan o whatsoever o ginaganon. Kaya maganda hong paliwanag ang ibinibigay nila kung bakit yun ang hinihingi nilang budget. Oo. Pero si Sara Duterte, ibang klase. Kapal talaga rin Maril Pabianak, shout out. Good evening po tay at sa mga ka-warriors. Like father, like daughter po tay. Walang duda na iisang dugo at takbo ng prinsipyos nila. Hindi para sa bayan, kundi para lang sa kaban ng bayan. Totoo yan, anak maluka. Let's all pray na hindi ito muli makaupo sa next presidential election. Sure po ang
bangis ng balik nito sa kumakalaban sa kanya na ayon sa kanya ay kalaban ng bayan. God bless us po tayo sa mga warriors. God bless Marilu Castro. Mismo. Oo. Kaya ngayon pa lang yan, tabasin nyo na yan. Diyos ko, patay kayo dyan. Donkey, shout out. Maayos naman nagtatanong si Senator Risa. Iba ang sagot ni BP. Utang na loob ang sinasabi. Pikon, arugante pa. Totoo yan, Donkey. Ben Camposano, shout out. Ang layo ng sagot. Totoo. Parang ka nagtanong sa lasing eh. Simpleng tanong, no? Ano lang ang laman ng libro? Pinupolitika na raw siya. Ang haba ng sagot. Ayan ika eh. Yung ano mo yan eh. Politising mo na naman ako eh. Pinupolitika mo ako eh. Como yan libro na yan. Pamimigay ko ng libro yan eh. At saka may nagkalat ang pirma ko dyan eh. Siyempre makikita ng mga magulang ng bata yan. Mga botante yun. Sarili niyang bunganga eh, no? Hindi ko alam kung ang tawag ko rito. Pero sa akin, bobo ang tawag ko dyan. Sa totoo lang, mga klaseng politiko, bobo. Oo. Kaya lang, yun nga, hawak nila eh. Hawak nila ang militar eh. Kasi Duterte, bobo naman yun. Oo, bobo yun. Siya lang nagsasabing matalino siya. Hindi ba naman bobot kalahati? Spiritual advisor mo, baliw. Ba? Ibulog, yan, wanted. Economic advisor mo, Michael yan, in-check. Nasaan ka? Ano lang talaga itong mga to, nagulat nila. Pero lahat ng mga posibleng, maging threat sa gagawin nilang, talagang, general, ikaw, Roque, maingay ka, spokesperson kita. Ikaw, lahat eh. Oo. Pera lang katapat nyo. Parang ganun eh. O, di ba? Puta, mga general, ano? Siyempre, ano magagawa ng mga nasa ilalim ng general? Susunod at susunod yun. Hindi papalag yun. General namin, hindi pumapalag eh. Di ba? Yun. Nangyari sa Pilipinas na to. Kaya ngayon, hanggang ngayon, ayan, ganyan pa rin. Parang takot pa rin sila sa Duterte, di ba? Mantakin mo, Department of Justice, Secretary, bobo, sabi niya, Digong, Justice, Antonio Carpio, bobo. Lahat bobo sa kanya, sila matalino, tsaka si Ibulog. Puta, klase mga politiko. Naghari yan, no? Tangin. Ay, naku. Elizabeth Iscare, shout out. Good evening, Sir Rox. Naku, Sir Rox. Alam naman natin na kapag kay Sara, marami siyang diyang alipore sa Senado. Kasi nga, Duterte yan. Kita nyo kung gaano kaskal sumagot at paano katapang yan. At ayaw niyang haharangan siya sa mga gusto niyang budget. Akala mo, Reyna, walang galang. Hay. Kaalang. Kung may lapit-lapit na si Senadora Risa Ontiveros, baka naumbag eh. Doon kayo ulit, Sir Rox, napasok tayo ng sindikato. Naging presidente natin si Pablo Escobar. Yun mismo! Pinauutang na loob pa nila na itinaas ang sahod ng men in uniform. Akala niya magiging tuta niya. Totoo, yun nga ang ginawa niya, di ba? Pag-upo niya, linoble niya yung mga sahod. Pero lahat susunod kayo. Kill, patay. May premyo pa kayo. Pag nakapatay kayo, putik, patay tayo dyan. Pero yung Bureau of Customs, paano yung pasok ng mga droga? Marami yung tayong abangan. Kung ano mangyayari sa mga patong-patong na kasong sinampa ni Senador Trillanes. Diyan ang magkakaalaman talaga eh. Oo. Kung anong to, si Digong. Ito yan. Elizabeth Iscare ulit Yan ba ang gusto ng taong bayan na maging presidente? Walang galang, sobrang yabang at makasarili. Ayan
nanunumbat na sa ginawa niya daw tulong sa boto sa Davao. Wow ha, ang sarap barahin ito. Anong gusto niya? Lahat ng request niya, budget, ibigay sa kanya. Ang kapal, din naman. Totoo. Kaya nga, galit na galit siya kay Bongbong. Ako yung nagpanalas kaya lahat ng gusto. Di ba? Ay, nako. Dised. Magandang hapon, Sir Roque, sabi niya. Kalat ni Baya, shout out. Shout out, Miss Akira Milus. May you have a pleasant day. Ingat ka palagi. Shout out, Akira Milus. Paramdam ka naman sa amin ni Kalat ni. Arnold pa si Diego, shout out ha. Si Rox, spoiled talaga ang lintik. Parang di Vice President magsalita. Parang hindi pa kapitan Hindi kapitan Pero yan ang naging kawawa. Ewan ko ang nangyayari sa Davao, no? Yan nakaraang baha, lumubog yung Davao, di ba? O bumaha naman ng pera doon, di ba? Presidente, Vice President, Mayor, Congressman, ang lahat, bilyon ng pera doon puta. Baha. Kalat ni Bayaw, good evening Karoke, hambalusin mo sila ng libro. Kasani, hala, bakbak, hello mga ber, okay lang si mama. Noel Tenko, shout out. Ugaling kanto talaga. Ang BP parang sarang yan. Ang lalayo ng sagot. Grabe, no? Elizabeth Iscari ulit. Dagdag comment ko pa po dito sa mga Duterte. Dapat lang siguro na mawala na sila bilang opisyal ng ating pamahalaan. Nasobrahan na sila sa pang-iinsulto sa gobyernong ito ni BBM Xerox. At akala talaga ni Digong, siya lang ang matalino at mga bobo daw ngayon ang nasa Malacanang. Totoo siya nga. Wow, sige na nga. Matalino ka na nga, Digong. Matalino ka na sa kahayupan at kademonyuhan. Galit si Elizabeth. Jerome Sausa, shout out. Nakakatawa si Sarah. Ang layo naman ng sagot. Grabe nga Eman Esisario, welcome to the club. Good evening po, Tyrox. Pinakikita lang ni Sarah ang pagka-authoritarian niya. Totoo, Emma. Kasi Eman siguro to. Shout out, Eman Escalona, my friend. Elizabeth Iscari ulit Ito namang si Alice Gokuno, wala na daw sa Pinas ayon kay Senator Ontiveros. Grabing kakahihiyan yan sa ating bansa, Xerox. Alam na kung gaano kakurap ang mga nasa immigration at mga malalaking tao na napapatakas dyan, Xerox. Pera nga naman, daming nagagawa. Totoo yan Yung custom nga, ginawang kwarto lang Taki mo sabi nung Jimmy, Guban. Wala raw basta Duterte sa Carpio, wala na. Diretso. Grabe, no? Mary Chat Conpol, shout out. Sana magkaisa na ang lahat at suportahan ang organisasyon para umunlad na ang Pilipinas. Ihaon natin ang bansa natin sa kahirapan. Mukhang yan, Mary. Mukhang mahirap yan. Kung sila BP Lenny siguro nanalo, pwede pa. Itong layo to. Sandra Daisy Pero bakit nyo pakikialaman ang 90 billion ng PhilHealth? Dapat palawakin ang coverage natin sa Pilipino. Kung may pera palang ganyan, dapat hindi lang hospitalization ang coverage, pero doctors, visit at mga test. Diba? Layan. Librado Ludovico, shout out Lumabas ang tunay na ugali ni Sarang walang AIDS. Butangera, talagang mga ugaling butae. Hindi na
magbabago yan. Magpatuka ka na lang sa ahas, tambaluslos. Makita ulo ng librado. Al-Olalia, shout out. Dapat nang ikasa ang madalyang impeachment kay Fiona. Mas mapanganib ito sa ama. Baka may mangyari kay BBM at makachambang maging presidente ito. Ang dating niya ay parang diktador. At alipin lang ang tingin nila sa mga Pilipino. Good day, Sir Rox, at sa mga ka-warriors. God bless. Totoo yan, Al-Olalia. Pakiramdam nga nila, puta. Grabe, no? Yung speech niya, eh. Ayoko naman tumakbong vice president, eh. Parang may utang na loob pa mga botante sa kanya. Dahil ayaw niya na tumakbong vice president, eh. Ang pilitan lang siya, di ba? Parang ganun, puta. David Alvin Mendoza, shout out. Oo nga po. Parang huramintado na po ang asal niya. Lubog ang Pilipinas kapag nakabalik sa pwesto ang mga dutae. Totoo yan. Na kay Marcos na yan. Nasa kanya ang bola. Federico Mandak, shout out. Ito ang tatak ng mga Duterte na kapag tinulungan nila ang isang tao, wag na yung politiko, basta nagkautang na loob ang isang tao sa kanila, kailangan sunod-sunuran ka na sa gusto nila. Kahit na puro kawalang yaan ang ginagawa nila, wala kang karapatang salungatin sila. Ganyan yung mga senador na tao ni Duterte. Himod-puwit lahat. Baw lang ng baw yung mga gusto ni Sara. Anong klaseng pagkatao nito? Mas masahol pa ito sa tatay niya. Pag naging presidente pa ito, buti na lang may isang senador na gaya ni Risa, nag-iisang bumabatikos sa mga Duterte. Oh, si Gatchalian pa pala. Si Gatchalian. Ano kaya magiging boto ni Gatchalian? Richard Ramos, shout out. Bobo yan si Saramao. Talagang bobo. Crisanta Pueblo, welcome to the club. Sa palay ko, hindi si Sara ang nagsulat ng libro, alam na this. Jokiano, shout out. Bastos. Ramon Valencia, shout out. Bossing, ibig bang sabihin kahit mali na ang kaibigan mo at nagsasabi ng totoo, ngayon isusumbat? O yun nga. Kaya nga baga may binigay sa'yo, tinanggap mo, para ka nang nakatali kay Satanas. Ramon Valencia ulit, Ba si Panginoong Hesus, pinuntahan ni Satanas. Ako lang ang sambahin mo, lahat ng nakikita mo ay magiging iyo. Lumayas ka dyan, sabi ni Jesus, si Jesus yun. Tao lang kasi yan sila Harry Roque, di ba? Ramon Valencia ulit, Bossing, baka ang laman ng libro ay yung dating libro sa elementary, yung magkaibigan, aso at tao, si Bantay. Pwede rin. Guys, ganun nga Ganun lang kababaw ang nilalaman. 10 milyon ang gagastusin ni Juan de la Cruz. Jack Roman Santa, shout out. Baliw na lang ang susuporta sa magnanakaw ng pera ng taong bayan. Tama yun. Yun nga sabi ko. Michael Edwin, my friend, shout out. At mga tanga. Simpleng comment nito. Totoo. Jack Roman Santa, shoutout. Ang tanong, anong pakinabang ng libro na yan? Yan libro na yan ang babaluktot sa history ng Pilipinas o self-serving para kay Sara. Totoo. Tsaka yun nga, siya na rin na nagsabi na nakapundon yung pangalan niya at mababasa ng mga magulang ng bata na mga botante. Alam niyo na. Utang na loob kayo, Binigyan ko kayo ng libro, kaya ako iboboto nyo. At saka bag pa.
Meron pang toothpaste, may hygiene pa raw doon. Oo, may ballpen at saka lapis at 2 notebook. Ha? Putang. Daisy SM Magallanes, shout out. Baka yung libro na yan, ang halaga ay 1 milyon lang. Tapos babayaran ng gobyerno 10 milyon. Federico Mandak ulit to. Sara, kung utang na loob ang pag-uusapan, hindi mo ba naiisip yung utang na loob ng tatay mo kay Amy Marcos at sa mga Ilocano? Ayan na. Kaya siya nanalo. Ayon mismo kay Digong, ay tinulungan siya ni Amy nung eleksyon, kaya siya nanalo. At ngayon, anong ginagawa niya? Binababoy niya si PBBM. Lahat ng panlalait ay ibinabato niya kay PBBM. Yung ba ang pagtanaw ng utang na loob? Wala namang ginagawang masama sa kanya. Kinakampihan pa nga siya. Ayaw siya ipare sa ICC. Ayaw pang ipistigan yung korupsyon ng panahon niya. Ganyan ba pagtanaw ng utang na loob? Tinatanong ka lang kung anong laman ng libro na nagkakahalaga ng 10 milyon. Nagalit ka na at tinawag mo ng walang utang na loob, Senator Risa. Ang layo ng sagot mo, sablay na sablay. Ang sagot talagang pinakita mo kung sino ka talaga sa loob pa ng Senado. Gaya ka rin ng ibang senador, wala ng paggalang sa integridad ng Senado. Hindi ka mananalo bilang presidente, kakampi ng Diyos ang sambayanang Pilipino. Hindi niya hahayaang pamunuan uli ang Pilipinas ng isa pang Duterte. Sana nga, Federico Mandak, sana nga, ha? Na kay Marcos na yan, Federico. Nasa kanya na yan. Yun kung papayag yung mga Wibulong Brigade niya. Federico, yun ang problema rito Sa tingin ko, yung desisyon ni Bongbong nanggagaling pa sa mga Wibulong Brigade. Pero hindi siya papabayaan ni Lisa, si Lisa, First Lady niya, di ba? Jack Romansanto. Out of topic si Sara. Okay, gusto niya ng out of topic. Ang tanong, buhay pa ba sinasabi niyang gumahasa sa kanya o dyan lang sa tabi niya? Out of topic, di ba? Dose of their own medicine. Yung nga balita ko doon, Jack, di ba? Ginahasa raw ito Biktima raw ito ng gahasa Susan De La Cruz, shout out. Good evening ka, Karox. Napanood ko din yung hearing. Ang layo ng sagot ni Sara. Kung ordinaryong tao yan, contempt agad. Halatang galit siya dahil gusto niya. Approve agad, ayaw na niyang matanong pa. Lahat naman ang tumatakbong kandidato humihingi ng tulong. Ang professional niya. Kakainis siya pakinggan. Totoo yan, Susan De La Cruz. 3JC Hope, shout out Sumagot siya May attitude pa nga, di ba? May tanong si Grace po tungkol sa security niya. Tinuro ang mga alipores niya para sumagot, tapos pabalang na nagsalpak sa upuan niya. Yung bang nagdabog. On live yan Hindi marunong magkontrol ng emosyon ng ugali. Spoiled nga, friend. Tapos sabi niya, di daw kasi plastic. May amnesia itong Sarang ito. Kakasabi lang niya na Senado na pinlastic niya si Senator Risa. Sabi, kunwari tutulungan niya si Risa pero di raw niya tinulungan. O di ba plastic yun? Huwag ka nga. Nakaano yata yan, nakabatak. Susan De La Cruz ulit. Ang layo ng sagot niya sa topic. Vested interest din niya. Niisip niya, pakikinabangan niya si Risa. Pag nanalo, papalusin lahat ang katiwalian niya. Totoo. Pero di naman niya tinulungan talaga. Nicolas Hilario, shout out. Kitang-kita kung sino ang edukada at mal-edukada kay Senador Risa at Sara walang H. Wala siyang sakalingkingan ng dating BP Leni kahit anong panggigipit sa budget. Hindi siya nagreklamo. Kasi nga hindi siya mukhang pera gaya ng ama niyang Salot at kapatid na Salot na puro pera pagmumuka. Totoo, Nicolas. Maria Lourdes. Maria Lourdes Palad Cuarto. Welcome to the club. It doesn't mean na kukusintin niya ang mali even though
tinulungan niya. Totoo. Gusto nga nila eh. Alipin na nila eh. Diba? Nicolas Hilario ulit to. Boss, nung kay Mar Rojas, kalaban nga tatay niya, election 2016. Yung sinusumbat niya kay Risa, nung nanalo nga si Digong. Jack Rose Carlson, shout out. Kapalmok si Sara Mau. Sumagot si David Alvin Mendoza. Sobra sa kapal. Nakasimento na ata ang mukha nilang mag-ama. Makapal pa yata sa goma ng 10-wheeler. Puto. Perdes ano ulit oh. Good evening po, Karox. Yang hearing sa Senado sa budget, dito natin nakita kung anong pagkatao ni BP. Budget ang pinag-uusapan at 10 milyong halaga ng books na ipamamahagi sa naakda ni Sara. Ngunit hindi ka agad niya masagot yung pala about friends tapos politika na ang mga sinasabi. Kaya ang sagot ni Risa, hindi ikaw ang dapat pag-usapan dito, budget. Totoo, kapal nga mo ka eh. Leo Lozano, shout out. Karox, nakatagpo si Ontiveros ng isip bata, parang hindi professional kung sumagot si Inday Sara Sayote. Magka-level lang sila ni Boy Chibug, Robin. Mga isip bata. Talaga lang. Sumagot na naman si 3J Siopo. Yan nga sinasabi ko, paano ba naging abogada yan? Babaeng yan, either nabayaran ang mga professors o tinakot pag hindi pinasa. Anong professor? Yung bar exam niyan, paano lumusot yan, o, di ba? Shirley Jaser, shout out. Tawa-tawa siya, oh. Parang kindergarten lang ugali ni BP natin, ah. Diyos mio, yan ang ugali ng taong spoiled brat. Kasi nung presidente pa, ang kanyang tatay, kung ano-anong gusto niyang nakuha niya, walang kukontra. Ang layo-layo ng sagot niya doon sa tinatanong ni Senador Risa Ontiveros, Karox. Lumabas ang totoong ugali ng prinsesa. Grabe, halatang ginawa nilang business ang politics. Hay naku, Fiona. Totoo. Ang gandang business, ha? Hindi basta business. Ha? Diyan nila kinukuha yung pambayad sa mga killer. Ha? Nila Mutabato, Las Cañas, oh. Diyan nila kinukuha. Mga pinapakain siguro sa mga tagapagtanggol ng Kung Kingdom, di ba? Shirley Jaser ulit, oh. Gusto nila, Karox, luluhod sa kanila lahat kasi si Senador Risa ay naglilingkod ng tama sa bayan. Yung 3 itlog, naglilingkod lang ng mga Duterte. Diyos na ang gumagawa ng paraan para lumabas ang lahat. Ang iniwan nilang maduming bakas, Karox. Doon na lang sana sila sa lugar nila dapat naghari. Hindi nila kaya ang buong Pilipinas. Uy, Shirley, kinaya. 6 na taon kaya, walang nakapalag. Okay, paano nga? Hawak niya lahat yung mga generals. Justice kanya rin. Diba? Nicolas Hilario, palabas galit at pangutya niya kay Rimulya para patawing galit na galit sila. Protektahan niya ang matandang hukluban na yan. Puprotektahan niya ang matandang hukluban na yan. Pwede rin. Galing niya siya. Shervin Sapeda, shout out my friend. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo, ha. Dolor Garcia, Belinda Magtangog. Friend Ivy Bingson, shout out, ha. Sabi ni Friend Shervin, aba, sadyang malupit po ang ganap. Ano po, Sir Rox? Sumbatan, singilan, paglulugar ka sa tama, ibig sabihin, kinakalaban mo na sila. Alam mo po, Madam Fiona, ganito lang po yan. Ano po, huwag po sana tayong paepal, ano po. Dapat po ang tamang batas, pinapairal po ang pagiging makatao at makadiyos. Huwag po nating brasuhin ng batas because your name says it all. Kailangan katakutan, kailangan saluduhan, at yukuan. Baliw no?
Game is over na po, madam. Focus po tayo dapat sa tamang sagot sa tanong. Ano po? Huwag mo pong bigyan ng paikot-ikot na istorya na pati lumang kwento sa politika ay isusumbat mo pa. Be sport po dapat. At huwag pong masyadong astig kasi ikaw po ang VP. How could you be a good leader if you yourself not a good followers? Ano po, bigyan daan naman po natin yung matitino at matutuwid po ang masunod po sa batas. Wala po dapat personal interest or hidden agenda to prove your worth sa taong bayan. Kahit di mo po ilagay ang pangalan mo, kahit po sa papel na pambalot ng tinapa, pag alam po at kilala ng tao kung sino ka talaga at tunay mong pagkatao. Madam, perfect example po dyan, si Atty. Lenny natin, ano po, nagpakita po siya ng sinseridad sa kanyang posisyon, sa tunay na gawa, wala pong pakikipag-away, o wala pong duda, may budget o wala, tuloy ang trabaho, tuloy ang serbisyo, wala pong pagtatanong, wala pong panunumbat, and that's the true spirit of tunay na serbisyo publiko. Sayang lang po talaga dahil na magic. Pero natalo man po, she showed the whole world her worth, pagiging mapagpakumbaba. Totoo yan, Tinanggap po ng maluwag sa dibdib ang pagkatalo without any hatred or even say a single word. She made a graceful exit with total pride and dignity with so much love from people all over the world. Totoo yan, Prince Sherbing ka, ha? The only one. Mahirap mo pong mapantayan, Madam Fiona. Pantayan! Wala siyang panalo kay Fiona, Prince Sherbing ka, ha? Sa laki ng hinihingi, pera, ha? Hay! Ano tayo? Kahit po yung mga dating malulupit na bumating ko sa kanya, pero ngayon po nagsisibaliktad na nakita po ang kanyang pagkakaiba at husay at galing kumpara sa mga nakapwesto po ngayon. Kaya para sa iyo, Madam Fiona, payong galing sa iyong impo. Magpakabait ka na sana. Baguhin mo na ang style mo dahil sobra ng bulok. Wala nang effect. Parang mas nakakaba ang rating pag masyado kang astig. Nakakababa ng rating pag masyado kang astig, ha. Palagi kang pabida. Pag ayusin mo na lang ang trabaho mo, baka sakali maiba ang ihip ng hangin para sa iyo. Bumaliktad ang line-ups ng planeta at maiba ang kapalaran mo. Lesson learned, huwag mong katakutan ang sarili mong multo. Totoo yan, Tia Delica. Nginginig siya, eh. Siya na nga ay namumulitika. Babalik na rin pa niya si Risa Ontiveros daw namumulitika. O, di ba? Maliwanag naman, eh. O, di ba? Parang yung tatay niya rin, di ba? Gusto ko, bago ako bumaba sa pwesto, makakita ng malinis na eleksyon. Subukan nyo mandaya, padalang ko kayo pulis. Kako patay na. Utay na yan. Talo na. Gago ka ako. Hindi pa nag-uumpisa ang eleksyon. Mandaraya na raw yung kalaban niya. Hindi ba nung gago kalahati. Utay. Sa rentong klensyong na to, gago. Pag natalo ka si Marcos, magkakagulo. Utang na. Dinaya ika na smart magic. Nung nanalo, putang na wala. Ngayon, ito. Naggangak yung bugok na ndaya raw si Marcos. Tangin na yun. Okay, mga matay. David Alin Mendoza. Hello po, Karo, sa mga Rocky Warriors. Magandang hapon po. Napanood ko po si Atty. Bad, yung budget hearing ni BP Fiona. Yan ba ang gustong magpresidente ng bansa? Ni hindi kaya ipagtanggol ang sarili niya. Ayon nga po kay Atty. Bad, si Sara ang nagpupoliticizing dahil doon ang libro ang gusto niya bilhin ng DepEd para ipamigay sa batang estudyante.
nakalagay sa libro, picture ni Fiona, ang pangalan niya. Karox, mukhang di po siya ang sumulat ng libro kasi hindi niya ma-explika yung buong paksa ng libro niya mismo. Hindi, David, napakasimple lang naman ng niya eh. Tinanong nga, di ba? Ano bang, sabi ni Joyce po, di ba? Ano bang, bigyan mo naman kami kung anong laman ng libro. Ayun na nga, nakalagay na nga dyan, oh. Isang kaibigan, ibig sabihin, ang niya, pagiging magkaibigan, para sa mga kaibigan. Oh, yun lang naman laman eh. Wala kang kakwenta-kwenta. Maganda pa yung Papay the Sailor Man. Julito Robilo, shout out. Tinatanong ka lang kung ano ang kinalaman ng libro, bakit napunta dyan sa panunumbat, lahat naman ng politiko may nilalapitan. Kayo, humihingi rin ng batsbas sa mga Marcos budget hearing at agenda, hindi panunumbat. Totoo yan, Julito. Mga baliw. Simon George, shout out. Kahit na boto ng tulisan, okay lang, basta manalo. 3J show po ulit, Sinasabotay kasi niya si Risa. Akala niya matatakot sa kanya si Risa. Hindi lahat ng nasa Senado sip-sip. At hindi lahat ng nasa Senado ugaling kimo at bato. Ginawang usapan lang ng sa kanto ang hearing. Ginagawa lang usapan sa kanto hearing. Totoo yan. 3J shoot ka. African Sai, shout out. Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuero. Sa inyo may bahay. God bless. Sa inyo lahat. God bless, Raul. Raul ulit, Walang modo at matinong isip itong BP na ito. Malayong sagot. Ninday. Wala talagang modo. Bastos nga. Raul Villanada ulit, Dangan pa, baka biglang tumayo yan at sapakin si Senador Risa sa sobrang magtanong. Kung malapit-lapit, baka mangyari yun, Raul. Layo Michelle Edwin ulit, Si Ontiveros ay mambabatas. Si Sara ay mambubutas. Kala ko mananapak. Ted, shout out Ted. Lahat ng natulungan ni Duterte ay nagiging K9 at ang lahat ng nalalawayan niya ay nagiging lobo o likans. Totoo yan, Ted. Raul ulit, Baka nga yung utang na loob ang alas nila Digonyo kay BBM. Kaya tigalgal lagi. Baka nga mga mabuko si BBM na peki ang panalon mo. Jaime, shout out. Karox, mag-isang oras naman tayo mga pre, Karox, sana makakita ng mga botante Pilipino ang kaspangan ng ugali ni Sara Duterte. Dapat lang nahuwag ng ipamudmud ang libro na si Sara ang author. Siguradong lalabas sa librong yan ang pagiging spoiled brat ni Sara na pwedeng matutunan ng mga bata. Toxic yan si Sara Bastos. Yan nga, pag yan libro na yan na walang kakwenta-kwenta ay lumusot sa DepEd, maraming magiging author. Mantakin mo wala ka buhay-buhay yung libro 10 milyon ang babayaran ng DepEd ng gobyerno yung ganong klaseng libro. Baka sa susunod niya, susulatin ni Sara Duterte mabuting kaibigan, masamang kaaway. APJ yun. Ayaw nito. Sobrang takaw sa pera ni Sara. Lahat ng ahensyang nagbibigay ng pera at ayuda, gusto rin niyang meron ang OBP. Alam na alam ni Sara kung saan siya pwedeng magnakaw. Pati pagpapalibing, gusto niya may budget. Pupunta pa ba ang mahihirap na tao sa office niya para humingi ng tulong pampalibing? Sa LGU sila pupunta para sa ganong tulong. So, saan mapupunta ang budget ni Sara? Di sa bulsa niya. Totoo yan, Naiming, galing mo. Puta, namatayan yung pobre. Saan ang punta mo? Sa konsyal, sa kapitan, ng barangay. Doon lang. Ba't pupuntahan mo pa si Sara? Pampapalibing. Puta. Sara naman,
Para namang bagay kayo lang matalino, di ba? Duterte, tatalino kayo talaga. O, tangin kayo. Jaime, Karox, isang tanong lang. Kailan mamamatay si Sara? Tagal naman, patay tayo dyan. So, Jaime, sabi niya, tinatanong kung tatakbo tatakbong Pangulo. Sabi sa hindi ba ako nandyan, ako mag-isip pa yan. Tagal pa yan, 2028 pa yan. Mamaya, pagbaba ko dito, nahulog ako sa hagdan, namatay ako. Sabi ko, tayo mo, Jaime, baka mahulog. Simon George ulit, Wala sa hulog si BP. Tinatanong lang ano ang content ng libro. Bakit nakaraang kampanya ang sasagot? Lutang nga Yan ang mga sagot ng lutang. Ted ulit, Sobra naman ito, Sara. Malayo pa ang 2028. Pilit na niyang inaabot ito. Hindi daw tatakbo presidente pero may ginawa ng libro para daw ipamigay sa mga bata na 10 milyon piso daw ang babayaran ng gobyerno. Ayaw pang sagutin ang tanong ni Senator Risa kung anong klaseng libro ito. Yung pala, pamagat lang ay isang kaibigan. Puro daw kasi pangalan niya ang nagkakalat sa libro na parang ipot ng manok. Maganda daw itong basahin ng mga bata dahil butante ang mga magulang. Kala ko mapagkukunan ng katalinuhan at magandang aral sa buhay ng laman ng libro. Yung pala, buhay ni Sarang bulok ang mababasa. Nagkaroon na siya ng pera, ng kampanya pa, gamit ang libro, at ginamit na naman ang mga inosenteng kabataan tulad sa compound ni Kibuloy. Mga bata ang panangga sa kapulisan. Tigilan mo na yan, Sara, bulok na style mo. Lagi mong iginigisa ang mga tao sa sarili nilang mantika. Totoo yan, Ted. Kaya lang, yan magagawa natin, Ted. Pag nakita na yung sabi ng mga nasa mababang laylayan, ang bait ni Vice President, namigay ng bag at saka libreng libro. Sa atin, hindi lulusot Pero paano yung mga yun? 500 nga lang, boboto na yun Meron nga dyan, 200, boboto ka na Putang na magawa Ha? Ganun talaga kaya tawag na patay gutom. Walang prinsipyo. At yun ang katwiran nila. Maski sino manalo, ito pa rin ang buhay namin, pobre pa rin. Diba? Wala akong gagawa dun Santa Daisy, shout out. Hindi na uso ang libro, e-book na ngayon. Binuking din ni Sara ang sarili dahil may pangalan pala siya sa libro. Gusto pang gamitin ang 10 milyon pisos natin para gamitin sa kumpanya niya. Muntik na naman tayong mautakan. Thanks, Senator Risa. Totoo yan, Cassandra. David Ali Mendoza sumagot Sana po, kung gusto ni Sara Jing na 10 million na ituro na lang niya kung nasaan si paring Kibbs ng tatay niya para makakuha na ng reward na 10 million DILG. Yun po legal at walang kahirap-hirap. Bibig lang ang gagamitin mo. Ayun nga. Ray J. Shop ulit Di ba sabi nga, pag pikon talo, numero 1 pikon ito, si Sarang walang H. Yan lang ang pikon na parating nananalo. Ikaw talaga. Saka Xerox naman. Di ka level ni Senator Risa. Si Sara, naku naman, intellectually speaking, ang layo nga talino ni Senator Risa. Si Sara, paano pa nakapasa ng abugasya yan? Sa decorum naman, si Senator Risa may class at edukadong kumilos at magsalita. Si Sara, butangera, tawag namin dito sa ghetto. Ay nako, PJ Shop ka. PJ Shop ulit, Xerox. Di ba budget hearing ito? Ang layo na sagot ni Sara sa mga tanong. Kaya nga, di ba sabi ko, paano nakapasa sa pagkaabugasya? Yan, walang comprehension. Hindi makaintindi ng tanong. Pag di niya kayang sagutin ang tanong, meron siyang mga alipores na taga-sagot. Totoo. Tapos nag-aambisyon maging presidente na anang ko po.
Gabi ng lagi, mga ambisyon itong bugak eh, no? Alam mo naman, pag Duterte, walang imposible, di ba? Paano nakapasa? Papasa nyo, kayo ibabagsak ko. J. Show po dito. Yung libro ng kanyang ginawa, si authored a form of campaign yun. Pangalan niya ang nakabalandra doon. Tapos libreng ipamimigay sa mga estudyante, nagka-campaign siya ng libre at the expense of pera ng bayan. Totoo, ganun katalino nga sila eh. Libre na nga ang campaign. Ang aga pa ng campaign, talagang ginagawang stupid ang Senado. Kung karamihan sa mga membro ng committee na yan, mga lapdog ni Sara. Ayan, tumahol na agad si Bato. Ang layo naman ng topic ni Bato tungkol sa security ni Sara. Mema lang si Bato. Si Calderong Cayetano naman, kiss ass talaga. Totoo yan, 3J Shop ka. Nakaisang oras tayo mga boss, oh. Pelabot, shout out. Huwag nang bigyan ng budget yung OBP. Hindi naman nagtatrabaho yan. Puro hingi pera. Kung gusto niyang pondos, siya na lang ang magpondo. Trilyon ninakaw nila. Barya lang yung 10 milyon. Kayang-kaya niya yan. Kasi siniswerte. Ayaw nga nila mabawasan pera. Gusto na puro dagdag eh. Pelabot ulit, oh. Tsaka yun nga, tinatakot na niya eh. Diba? Delikado pag nakalusot yan sa pagka-presidente. Mas malala yan sa tatay niya. Wag na wag tayong magkakamali sa pagboto. Dilubyo pag nangyari yan. Maawa kayo sa Pilipinas. Totoo yan, pelabot. Normando Reyes, shout out. Ha? Nakakahiya ang mga senador. Maliban kayong Tiberos at Conti. Kayo po, sobrang mga walang gulugod sa kahibangan ni BP Fiona, mga walang bayag. Tandaan nyo ng mga buhong na senador na yes ma'am kay Fiona, don't ever put them back to their position. Mahabag kayo sa magiging future ng mga anak ninyo. Totoo yan, Normando Reyes. Ha? Shout out Jun Lagon, my friend. Normando Reyes ulit, oh. Pambudol ni BP Fiona ang nasabing libro at gusto pa niyang pera ng bayan ang waldasin. Kapal mok talaga. 2 birds in 1 stone. Nakapangampanya na, kumita pa. 10 milyon. Yung ganong klaseng babayaran daw niya yung parang nag-print. Baka siya pa rin ang nag-print. Bumili ka lang ng printer eh. Diba? Ay, kawawa ka talaga, Juan de la Cruz. Normando Reyes ulit eh. Kita ang andar ng utak nitong BP Fiona. Gusto niya, ang tulong niya merong string attached sa tama o mali. Kakampihan mo siya. Hayop, di ba? Totoo, Normando. Yun nga sabi niya eh. Utang na loob. Yun din ang ginagawa nila kay Marcos. O, di ba? Jaime ulit oh. Sa sobrang takaw ni Sara sa kwarta, lumabnaw na ang utak. Walang sustansya ang mga sinasabi. Nagaya na kay Bato, napasmado ang utak. Madalas kasing mahamugan ang bumbunan. Patay tayo dyan. Lahat ni ulit oh. Mabuhay, shout out mga tropa pits nating Loro at mga Kwago. Mabuhay kayo. Lahat ni ulit oh. Shout out Binibining Lloyd Aclaro. Hope all is well, regards. Di nga kami nakikita niyan eh. Shout out Kapsat Lloyd Aclaro. Lahat ni Bayo ulit oh. Shout out Miss Flip and Rhodes. 31 Londoners, we miss you. Ingat. Sino ito? Miss Flip and Rhodes? Sino ba yun? Si ano ba yun? Si Inc. London, UK. Bongbong yun eh. No, gagalit. Delia Alpilor ulit oh. Ang layo na sagot niya. No sir, kapal ng muka. Kapal ng mukha niya. Daig pa niya grade 1. Kakainis ang Sara Kim niya. At sinong kabagaga ka? Ay ewan sir. Anong klaseng meron tayo ng ganyang pangalawang pangulo? Ang layo. Madam Lenny.
Yan lang po, sir. Ingat po tayong lahat at God bless po. Sir, sinungaling mga Duterte. Shout out, Rodelia. Ito yan. Sila na yung nagsisinungaling. Babalik rin ka pa na parang yung tatay niya, di ba? Galit ako sa droga. Pasok! Ginawang Bureau of Custom. Basta galit siya sa droga, yun lang sabi niya, patayin ko kayo, pero pa na yung pasok. Lalo lumala nga, sabi ng Jimmy Guban, lalo lumala ang droga. Noong panahon ni Duterte. Elvira Roldan, shout out Sir, bakit ngayon lang ulit kayo po nag-vlog? Ang tagal na po kayong walang vlog. Ikaw naman, Elvira. Ikaw ang matagal na. Araw-araw ako nagbablog, ikaw naman. Saan ka ba nang galing? Elvira ulit, Fiona, gagawa ng paraan, magkapera lang. Libro lang, 10 million ang halaga. Ano yan? Gintong yung libro mo? Yung budget na hinihingi mo ay pera ng taong bayan. Di mo pera yan. Mas maraming kabataan ang nangangailangan ng magandang edukasyon kaysa sa libro mong ginto ang halaga. Totoo yan, Elvira ka. Ted ulit, dapat nakalagay din sa libro ni Sara kung bakit siya nasipa sa DepEd. Ted, ikaw para malaman din ng mga bata at kung ilang araw niya winaldas ang confidential fund na 1.25 million pesos. 125 million. Oo. PJ Shop ulit, Xerox, 10 million pesos ang presyo ng librong pambata ang hinihingi ni Sarah walang age. Hindi man lang masabi ni Sarah kung ilang pirasong libro ang ipapublish. Di ba budget hearing ito? Kailangan ipatawag at kailangan ipaliwanag niya kung ilang pirasong libro to. Justify na 10 million. Simpleng-simple lang, dudang-duda ako sa overpricing nito. Pambata lang ito, tiyak. Namang hindi ito 100 to 200 pages. Kasi pambata nga. Bakit naman pang high school o pang college? Bakit 10 million yung tinatanong ni Senator Risa? Niiwasang sagutin ng formal kasi mabibiso si Sara. Yun nga yan. Yan nga yan. Mga Duterte. Pagsasabit, manggugulo. Kaya sabi nga ni Secretary Ronald Llamas, pagka nabuko mo, tataob nila yung mesa. Siya! Parang ganoon, di ba? Yun yan. Kumbaga sa manduduro. PJ Shop ulit Si Sara pa ba lang sumagot? Siya ang walang GMRC sa Senado. Kanino pa nga ba magmamana? Sinabi mo ba? Tinatanong mo ba yan, PJ Shop? Jerome Sausa ulit Gaga mo, Sara. Natural lang na lumapit ganun lang nangangampanya, lalapit. Nanalo, mali na naman ang palakad ng ama mo. Si Senador Risa, gusto niya maglingkod ng tapat sa mamayan. Yung tatay mo, patay dito, patay doon. Ayun. PJ Shop ulit Christian Chengnak, shout out Chinika niya ako ng chinika. Ang wordings ni Sara, my goodness, parang nagmamarites lang sila sa kanto. Wala talagang kaklas-klas itong si Sara at hindi alam ang decorum. Yan ba ang gustong maging presidente sa 2028? Nakakatakyot, totoo yan. Shout out Estrelita Heroes, my friend. Mission accomplished mga boss. Hanggang bukas muli. Wala lang. Basta yun ang abang natin. Pag lumusot ng 2 billion na budget na hinihingi na itong isa sa matalinong anak ni Digong, wala akong kasaysayan to Kongreso sa Senado. Diba? Lulusot yan. Sa Senado, hindi ka magtakal lulusot. Pero sa Kongreso, plastic lang yan. Yung mga nagsisibaligtad kunyari kay Digong, di ba? Ganun lang yung mga boss. Magandang gabi po mga boss. God bless. Good night.